Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagawang putulin ni Yuhun ang braso ng tagasunod ng Spring Clan dahil sa pagsugod nito sa kanya. Bago ang naganap na pagharang ng mga ito kay Yuhun. Sa demonic cafeteria ay inutusan nito ang nanomachine na iyan alisa ang mga sangkap ng kanyang pagkain. Kaya naman nang umpisahan na nitong tikman ang kaunting patak ng soup na ibinigay sa kanya ay nagulat ito. Dahil sabi ng nanomachine na mayroon ditong nakakamatay na substance na nagpapawalang bisa sa enerhiya ng buo nitong katawan. Ang nakita ng nanomachine, kaya naman sabi ni Yuhun na inaasahan na niya ito. At kung gagawa ito ng aksyon at sabihin na may lason ang kanyang pagkain, ay ang gumawa nito sa kanya ay hindi magpapakita. Kaya naman ay tinanong nito ang nanomachine kung magagawa ba nitong ipunan ang mga masasamang substance na nakahalo sa kanyang pagkain sa isang parte ng kanyang katawan at pigilan ito sa pagkalat. Inang-ayunan naman ito ng nanomachine na magagawa nito ang ninanais na mangyari ni Yuhun. Kaya naman sinabi nito sa nanomachine na gawin niya ito hanggang sa utusan na niya itong ipalabas sa kanyang katawan. Naiinis naman dito ang tagasunod ng Poison Clan at sinasabi na kahit na ininom nito ang chi-nullifying poison, ay nagawa nitong maipan ito sa kanyang katawan at maipalabas, at ito ay napaka-imposible dahil kahit siya ay aminado na hindi ito makakayang gawin ng sinuman. Kaya naman ay nagutos ito na ang lahat ay tignan ang kanilang mga depensa, ngunit dahil sa bilis na tinataglay ni Yuhun ay mabilis lamang itong nakapunta sa likod ng isang kadet, matapos ay inatake naman niya ito kaagad. Sa nangyari ay napasuka naman ito ng dugo dahil sa tindi ng natamo nitong atake mula kay Yuhun, matapos ay agad niya itong inihagis papalayo gamit ang kanyang chi telekinesis. Nakaramdam naman ng takot ang isa nitong kasama, at sinabi na dapat ay hindi na ito nakinig pa kay Baekchulgu, dahil huli na ang lahat upang magawa pa nitong umatras sa galit ni Yuhun. Ang pinsala niya sa kanyang dibdib na natamo nito noong nakaraan kay Yuhun ay hindi pa gumagaling, at ngayon ay babalik na naman ito sa loob ng infirmary. Nagulat naman ang mga ito nang nilapitan ni Yuhun ang kasamahan nilang tumilapon. Nagmamakaawa naman ang isang ito kay Yuhun dahil sa gagawin nito sa kanya, ngunit hindi naman siya nito pinakinggan at itinuloy ang gagawin nitong pag-apak sa kanyang ulo. Matapos niyang apakan ang ulo nito at mapisa, ay nakaramdam naman ang mga ito ng pagkatakot, dahil hindi makapaniwala ang mga ito, dahil tuluyan na pinaslang ito ni Yuhun. Tinitignan naman ang mga ito ni Yuhun ng masama at sinasabi na ngayon ay sila naman ang kanyang isusunod. Sa sinabing ito ni Yuhun ay parang nagunaw ang mundo ng isang kadet na kanina lamang ay mayabang na sinasabihan itong dapat na ilugar niya ang pagiging isang dugo ng alipin, sabi nito na huli na ang lahat dahil wala ng paraan upang makaligtas sila dito. Sinabihan naman siya ng tagasunod ng Poison Clan na sobra na ang kabaliwan nito, at tinakat si Yuhun na kung hindi ba ito natatakot sa galit ng 6 na main clan pag nalaman ito. Tinuwanan lamang ito ni Yuhun at sinasabi na sino ang natatakot kanino. Kaya naman ay agad nitong ginamit ang chi telekinesis nito, at kinuha ang mga demonic people ng tagasunod ng Spring Clan, at inihagi sa isang kadet, na matagumpay naman itong tumusok sa kanyang dibdib. Gulat naman dito ang tagasunod ng Poison Clan sa ginawang ito ni Yuhun. Sinabi ni Yuhun dito na kung may takot ito sa 6 na main clan, ay hindi na nito inumpisahan pa ang lahat ng mga ito. Nagmamadali naman sila Wanghul, Baekgi, at Moonju dahil hindi nila alam kung nasa loob pa si Yuhun ng training room, kaya naman ay kailangan ng mga ito na matignan ang kanilang mga dorm kung ando doon si Yuhun. Nang mapansin naman ito ni Wanghul sa kabilang ibayo. Kaya naman ay agad pumunta ang mga ito sa kanya at tinatanong kung ayos lamang ba ito. Sabi naman ni Moonju na akala nito ay nagkatotoo na ang ikinakatakot niya, mabuti na lamang at nasa maayos itong kalagayan. Sabi naman dito ni Yuhun na maayos lamang ito, at tinatanong kung hindi ba inatake ang mga ito ng mga kasamahan ni Chian Muyon. Nagtataka naman dito si Wanghul at tinatanong kung papaano naman niya ito nalaman. Bago ito ay sinabi ng tagasunod ng Dark Clan kay Wanghul na alam nito kung gaano kalaki ang katapatan nito kay Yuhun,
Ngunit kahit na gaano pa kalakas si Qian Yuhun sa ngayon, ay nasa ilalim pa din ito ng pangangalaga ng Demonic Academy. Tingin ba nito na makakaya nitong hawakan ang mga 6 na main clan at mga elite clan nang siya lamang kapag ito ay lumabas na ng Demonic Academy? Ang Young Master Qian Muyon ay napakabait upang kupkupan ang lahat ng naririto, kaya naman ay inaasahan niya na nagkamali ang mga ito sa pagbibigay ng tiwala kay Qian Yuhun. Pinatigil naman ito ni Heobong sa pagsasalita ng mga walang kwentang bagay, at tingin ba nito na tanga sila upang magtago lamang at lumuhad sa Dark Clan? Bukod pa doon ay sinabi nito na tigilan na nito ang pagtatawag kay Qian Yuhun sa kanyang pangalan at tawagin nila ito bilang ang Council Elder. Sabi naman nito na kung nahihibang na ba siya dahil kahit nagaling ang mga ito sa mga mahihinang mid-sized clan ay may lakas pa din ang mga ito ng loob upang sabihin ito sa kanya. Hinamon naman ito ni Heobong kung gusto ba nitong masubukan ang sinasabi nitong mahihinang mga mid-sized clan. Nagalit naman ito sa gustong mangyari ni Heobong dito. Agad naman siyang pinigilan ng kanyang kasamahan at sinasabi na hindi sila naparito upang makipaglaban. Kalmado namang sinabi ni Wang Hul na huwag magkakamali ang mga ito at isipin na ang kanilang Qian Yuhun ay nag-iisa lamang, dahil handa silang isakripisyo ang mga buhay nila para sa kanilang pinuno kahit na ngayon din. Sabi naman ng isa na si Qian Yuhun, ang Council Elder, ay mukhang may mabuting mga karakter, at ang makita siya na ganito ay mukhang mahihirapan sila na maibigay ang magandang alok ng mga ito para sa kanila. Pahabol pa nito bago umalis ay pag-isipan niya muna ito ng mabuti, dahil hindi naman masamang alok ito para sa kanya. Nagtataka naman dito si Yuhun dahil umalis lamang ang mga ito kaagad sa kanila. Sabi naman ni Wang Hul na sinubukan ng mga ito na may mangyari ngunit tama siya. Nagsipagbalikan ang mga ito kaagad dahil siguro sa pagiging palaban nila kanina. Napaisip naman dito si Yuhun, sabi nito na 4 na clan ang nagsama-sama upang maglagay ng bitag sa kanya, ngunit ang mga ito na mula sa Dark Clan, ay umalis lamang matapos na magbigay ng alok sa kanyang mga kasamahan. Siguro ang ginawang pag-alok ng mga ito ay hindi talaga upang magawang makuha ang mga ito sa kanya, ito ay upang makagawa ng oras sa kanilang mga pinaplano. Kaya naman sinabi nito sa kanyang mga kasamahan, na ito ay isang taktika na kung saan ay gagamitin mo ang iyong mga kaaway upang sila ang maglaban-laban. Nagtataka naman dito ang kanyang mga kasamahan sa mga sinasabi ni Yuhun. Sa loob naman ng training room, ay sinabi ng tagasunod ng Dark Clan sa Young Master na ang plano ay nangyari base sa kanyang pinlano, walang mawawala sa kanila sa pagkakataon na ito, kung mabubuhay ba dito si Qian Yuhun o mamamatay. Sabi naman sa kanya ng Young Master na huwag itong papakasiguro, dahil nagawa nitong makaligtas kahit na ang kinaharap nitong poison form. Sabi naman dito ng kanyang tagasunod na kahit alin pa sa mga ito kung mamatay ito sa lason na mula sa Poison Clan ay ito pa din ang kanyang huling tagumpay, at kung makaligtas man ito, base sa pagkakakilala ng lahat dito ay hindi naman siya basta-basta makakaalis dito, dahil kakaharapin niya ang galit ng 4 na main clan. Naiinis naman ito, dahil kahit magawa ni Qian Yuhun na makaligtas ay hindi na nila magagawa pa na iangat ang kanilang moralidad kahit na sa pagsasabi na tinanggihan nila ang mahinang pakulo ng Poison Clan, ngunit nasaktan ang kanyang dignidad dahil sa kinailangan pa nilang gamitin ang puwersa ng iba dahil sa hindi niya kaya itong matalo sa isang labanan. Humahanga naman ito sa Young Master na ito ang totoong demonstrasyon sa paggamit ng iyong mga kaaway laban sa mga sarili nito, at may natutunan ito sa kanya ngayon, nang bigla namang may kumatok sa pintuan ng silid. Nagtataka naman siya dahil minarkahan naman niya ang silid na ito, ay kasalukuyang may gumagamit at sino naman kaya ito, inutusan naman siya ng Young Master na buksan niya ito. Pagsilip naman niya ay agad na tumambad sa kanyang harapan si Senior Instructor Ho, at hindi lamang ito dahil may mga kasama itong mga gwardya ng Demonic Academy. Nagtataka naman itong nagtatanong sa Senior Instructor kung ano ang dahilan ng pagpunta ng mga ito sa kanila. Agad namang pumasok ang mga ito ng may pagka-agresibo, at agad na sinabi na siya ay nautusan na sunduin ang mga ito patungo sa Academy Director.
Dagdag pa nito na wala itong balak na dalhin sila doon ng puwersahan, kaya naman ay inaasahan nito ang bukal na loob ng mga ito na sumama. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sumama naman ang mga ito nang walang sapilitan at agad na nagtungo sa kinaroroonan ng Left Guardian, habang papalapit ay naamoy naman ng Young Master ang masangsang na amoy ng dugo. Nang bigla namang nagulat ang tagasunod nito sa kanyang mga nakita, at napapatanong na kung bakit ang mga ito ay patay. May masama namang nararamdaman dito ang Young Master Qian Muyon. Nang makalapit ay agad namang nagbigay galang ang mga ito sa Academy Director. Sabi ng Left Guardian ay didiretsuhin na niya ang mga ito, kung ito ba ay kagagawan nila. Agad naman na sumagot ang kasamahan nito at sinasabi na wala silang alam sa sinasabi nito sa kanila. Nagpaliwanag naman ang Young Master na silang dalawa ni Jin Yuon ay nasa loob ng training room, at sinamahan ng mga gwardya patungo dito kaya naman ay hindi nila alam kung anong mayroon sa lugar na ito, at ang tanungin sila ng ganon nang walang kahit na anong ipinapaliwanag patungkol dito ay medyo nakapagtataka. Sinabihan naman niya ang dalawa na tignang mabuti ang mga bangkay sa harapan nila, nagulat naman ang kasamahan nito sa kanyang nakita. Sa isip nito na ito ay si Hang Yujik, namatay kaya ito dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo dahil sa ang kanang braso nito ay naputol, ngunit kung susuriin base sa itsura nito, ay mukhang nilason ito, at paanong nangyari na si Hang Yujik ang namatay at hindi si Qian Yuon. Agad namang inutos ng Left Guardian na magsisunod ang mga ito para sa susunod na bangkay, pagkasabi nito ay agad namang sumunod ang dalawa. Sa isip ng kasamahan ng Young Master, na pati si Qiang Payo ay nagawa din na mapaslang, nang may napansin naman itong kakaibang nakatusok sa dibdib nito, at bigla niya itong namukon, at ito ay ang demonic pipa ng Sound Clan, at bakit nakatusok ito sa katawan nito. Naiinis naman siya dahil ang lahat ng mga ito ay magaling na isinaayos upang magmukhang si Qiang Payo, at Hang Yujik ay namatay dahil sa paglalaban ng mga ito, at may hindi tama na nangyari. Sabi ng Left Guardian na tignan din nila ang isa pang katawan na ito, napasabi naman ang kasamahan niya na ang mga bakas sa likudan nito, ay kahawig ng teknik ng Dark Clan, ang fourth technique of the Fluong Dark Cloud Palm, Cloud Controlling 8 form. Bakit kaya ang mga ito ay mula sa Fluong Dark Cloud Palm, kaya siguro silang dalawa ay walang duda na mapapasama sa mapaghihinalaan sa pumaslang sa mga ito. Ang kasamahan naman ng Young Master ay may gustong sabihin sa Academy Director, ngunit pinigilan naman siya ng Young Master gamit ang sound telepathy na huwag itong magsasalita, dahil isa itong patibong. Kaya naman ay nagtanong ito kung ano ang sinasabi niyang patibong. Sinagot naman siya ng Young Master na ang secret book ng Fluong Dark Cloud Palm ay nasa ikalimang palapag ng Demonic Academy Precious Library. Dagdag pa nito na makakaya niyang ayusin ito kaya naman ay huwag niyang hayaan ang emosyon nito na manig sa pagkakataon na ito at manatili lamang. Sa isip naman ng Young Master na si Qian Yuon ay nakaisip ng isang napakatalinong pakulo, ngunit ang gamitin ng Fluong Dark Cloud Palm ay ang kanyang isang malaking pagkakamali. Sabi naman ng kasamahan nito na tama ang Young Master, na ang bastardong Qian Yuon na ito ay malamang sa nagawang may master ang Fluong Dark Cloud Palm matapos na makapasa sa ikalimang pagsusulit. Sabi ng Left Guardian na ito na ang huling bangkay na kanilang titignan, pagkatingin naman ng dalawa ay nagulat ang mga ito. Kaya naman ay napapatanong siya at ang Young Master na paano itong nangyari, dahil ang katawan ng tagasunod ng Poison Clan, ay may mga bakas ng Fluong Dark Cloud Palm, at ang mga sugat at hiwa ay mula sa Dark Demon Crushing Sword. Ang Dark Clan ay nakatayo sa unahan ng mga anim na main clan, si Wu Jinwon ang head ng Dark Clan at ang First Council Elder, ay isang tunay na martial arts master, na nagawang mailagay sa rank number 2, bilang sa pinakamalakas sa demonic cult sa pamamagitan ng left sword right palm at right sword left palm, na hinahayaan siyang malayang magawa ang dalawang ultimate martial arts skill ng paulit-ulit gamit ang magkabilang mga kamay.
Ang martial art na sinasabi na ang tanging nakakaalam lamang ay ang head ng kanilang clan at si Qian Muyon ng Dark Clan. Ito ay matagumpay na niyang naisagawa sa harap ng karamihan sa naganap na ikatlong pagsusulit ng Demonic Academy upang makakuha ng yellow tag sa mga instructor. Galit naman dito ang young master at sinasabi na anong kalokohan naman kaya ang ginawang ito ni Yuwon. Maari kaya nitong magaya ang teknik na isang beses niya lamang nakita at sa maigsing oras noong nagdaang 3 taon, na kahit na ang kanyang lolo ay hindi makakayang gawin ito, nang bigla namang nagsalita ang kasamahan niya at sinasabi na ito ay isa lamang patibong na isinagawa ng kung sino. Si Brigade Leader Qian Muyon ay nasa loob lamang ng training room sa buong magdamag, kaya naman ay papaano niyang magagawa na paslangin ang mga ito. Tinanong naman siya ng Left Guardian patungkol sa sinasabi nitong patibong, at ano ang patungkol dito. Dahil base sa kanyang mga sinasabi ay mukhang alam nito kung bakit ang mga ito ay nagsama-sama sa lugar na ito. Nabigla naman siya sa mga nangyari, upang magawa ng mga ito na madepensahan ang kanilang mga sarili, ay kailangan nilang umamin kung ano ang kaugnayan nila sa nangyari. At kapag ang young master Qian Muyon ay napatalsik sa Demonic Academy dahil sa insidenteng ito, ay si Qian Yuwon na ang magwawagi sa labanan ng mga tagapagmana, at kailangan niya na kahit mapigilan lamang ang pagkakapatalsik nito ngayon. Sinabi naman sa mga ito ng Left Guardian na sinusubukan nitong magpalusot ng walang sapat na ebidensya ay nagmumuka lamang silang kainahinala, kaya naman ay inutusan niya sila Senior Instructor Ho na agad ay arestuhin ang mga ito. Bigla naman itong napasigaw at sinabi na ang lahat ng ito ay si Qian Yuwon ang may pekana. Pagkarinig nito ay pinahinto naman ng Left Guardian ang mga gwardya na huhuli sa mga ito. Sa isip naman ng young master na sinabihan na niya ito na manahimik ngunit hindi pa din ito nakinig, kaya naman ay hindi na sila makakatakas pa dito. Sabi naman ng kasamahan nito sa Left Guardian na ang katotohanan sa pangyayaring ito ay si Baek Chol-gu ng Poison Clan, ay nag-alok sa kanila na lalaksonan nito si Qian Yuwon. Kaya naman ay nais nitong makipagtulungan sa kanilang ngunit tinanggihan lamang nila ang ganitong klaseng plano kaya naman ay wala silang alam na kahit na ano, at ang tangi lamang nilang ginawa ay balaan sila na ganito ang kanilang maaring sapitin. Dagdag pa nito na ang taong may motibo na gawin ito sa kanila ay si Qian Yuwon, kaya naman ay inuutusan niya ang Left Guardian na maipatawag ito kasama ang iba pang mga kadet upang maimbestigahan, dahil hindi naman tama na sila lamang ang kanilang paghihinalaan. Sinabihan naman siya ng Left Guardian na mukhang minamaliit niya ito bilang isang director ng Demonic Academy, at mukhang nag-iimbento na lamang ito ng kwento dahil ang mga patay ay wala ng kakayahan na makapagsalita pa, ngunit sino ba sa tingin niya ang nakakita sa mga katawan na ito? Nagtaka naman siya at napatanong, kung hindi ba ang mga martial instructor. Sinagot naman siya nito na si Council Elder Qian Yuwon at ang mga squad leaders nito at brigade leaders ang nakakita ng pangyayaring ito at inireport direkta sa kanya. Napasabi naman ito na isa itong malaking kalokohan, dahil si Qian Yuwon naman talaga ang salarin, kaya naman ay papaano. Bigla namang lumapit sa mga ito si Yuwon at tinatanong kung bakit ba nila ito pinagbibintangan na salarin. Nagsibati naman ang mga nakapaligid kay Council Elder Qian Yuwon. Sa nangyayari ay naiinis naman dito ang young master dahil sa naipit ito sa isang sitwasyon na hindi niya magagawang makaalis. Agad namang tinawag ang dalawa ni Left Guardian, na bigla naman ang mga ito. Sinabihan sila na magbigay galang ito kay Yuwon ngunit mukhang wala namang narinig ang mga ito, kaya naman ay galit nitong tinatanong ang dalawa kung hindi ba ito magbibigay galang sa isang council elder sa harapan nila. Agad namang naunang naghanda ang young master upang gumalang, di naman makapaniwala ang kasamahan nito, kaya naman ay ginaya na din niya ito at sabay na bumati kay Yuwon bilang isang council elder. Matapos ay agad naman na tinanong ni Yuwon si squad leader mo, na sinasabi ba nito na ito ay isang patibong na gawa ng Poison Clan, Blade Clan, Sound Clan, at ng Sword Clan upang puntiryahin siya, at ang lahat ng mga ito ay mag-isa lamang niyang niligpit. Kaya naman ay nagtanong ito kung maari ba niyang matignan ulit ang katawan ng mga bangkay,
na agad namang sinang-ayunan ng Left Guardian. Sabi nito na si Squad Leader Hang Yujik ay mayroong pinsalang pagkakaputol ng braso gamit ang blade technique ni Squad Leader Bu Yanggang, na nagawa naman na mapatay ni Squad Leader Baek Cholgang gamit ang kanyang lason. Si Squad Leader Kyang Payo naman ay namatay sa kamay ni Squad Leader Hang Yujik, gamit ang Demonic People Sound Sword na nagawang matusok ang puso nito. Natigilan naman dito ang Young Master, at sa isip nito na parang may kakaibang nangyayari. Sabi naman ni Senior Instructor Ho ay si Squad Leader Bu Yanggang ay namatay sa pagkadurog ng ulo nito matapos na makatanggap na sa hinala nila na ito ay ang Flowong Dark Cloud Palm ng Dark Clan. Sabi naman ng Left Guardian habang nakatingin sa Young Master ng Dark Clan, na sa huli ay si Squad Leader Baek ay namatay mula sa pagdurugusanhi ng internal injuries at mga sugat na gawa ng secret arts ng Dark Clan, ang left sword right palm. Sabi naman nito kay Squad Leader mo na medyo nakapagtataka, dahil kung sakaling siya nga ang pumaslang sa mga ito gaya ng kanyang ibinibintang, ay kakailanganin niyang matutunan ang lahat ng iba't ibang mga martial arts, kasama na ang poison arts, at kung pagsasamahin nila ang lahat ng mga impormasyon na nakuha ng mga instructor, ay parang nagpatayan ang mga ito sa labanan sa pagitan ng 5 tao. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.